Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi din po, Father. Tayo po ay nasa ika-4 na linggo ng Kwaresma. At kung sinimulan natin ang panahong ito ng Kwaresma sa kulay na napakalungkot, kulay violet. Sa ika-4 na linggo, ang kulay ng liturhiya ay naging kulay rosas. Laetare Sunday, Linggo ng Kagalakan. Kaya ang mga pagbasa ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon at pag-asa na naging napakahirap man ang buhay para sa atin, umasa tayong ang lahat ay magtatapos sa biyaya at pagpapala ng Diyos. Hindi hahayaan ng Diyos na manatili sa atin ang hirap, ang sakripisyo, ang pagtitiis. Kung ngayon dumaranas tayo ng matinding sakripisyo, darating din ang araw, ipagkakaloob ng Diyos sa atin ang pag-asa, ang kagalakan, ang nag-uumapaw na biyaya. Sa ating pong misa ngayon, tinatapos natin ang 24-hour vigil. Sinimulan po natin ito kagabi sa pamamagitan ng banal na misa at dito sa ating dambana, 3 parokya ang nakasama natin sa pagsasagawa nitong 24-hour vigil. Ang San Isidro Labrador Parish diyan sa may Balanti, Cainta, ang Our Lady of Lourdes Quasay Parish dito sa may Kupang, at ang St. Francis Xavier Parish diyan sa may Soliven. 3 parokya kasama tayo lumapit sa Diyos sa pananalangin upang sa taong ito ng Jubileo tayo ay punuin ng Diyos ng kagalakan at pag-asa. At ito ang kanyang pangako. Ito ay tutuparin niya at ito ay kanyang gagawin. Di ba yan yung narinig natin sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Josue? Sinabi ng Panginoon kay Josue, "Inalis ko ngayon ang kahihiyan ng pagkaalipin ninyo sa Ehipto." Ang sitwasyon na ito kung saan sinasabi ni Yahweh kay Josue ang mga salitang ito ay yung pangyayari kung saan mula sa pagkaalipin sa Ehipto sila'y inilabas doon ni Yahweh at pinalaya. At ngayon sinasabi ni Yahweh kay Josue, "Inalis ko ngayon ang kahihiyan ng pagkaalipin ninyo sa Ehipto." Sa tinagal-tagal ng paghihirap, ng pagsasakripisyo at pagdurusa ng mga Israelita sa kamay ng mga Ehipsyo, ibinigay ng Diyos sa kanila ang biyaya na tuluyang makalaya at magkaroon ng pagbabago ng buhay. At iyan din ang sinasabi sa ikalawang pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Sabi niya, "Mga kapatid, ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung dating masamang pagkatao. Siya'y bago na." Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa Kanya. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya na kaibigan ang sinumang nagbalik loob at kumilala sa Kanya. Kaya nga, tahasan, malakas ang loob na sinasabi ni San Pablo
Ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Malaya na siya mula sa pagkaalipin sa kasalanan, sa kasamaan, sa kadiliman. Kaya may dahilan para siya'y magalak at magdiwang. At sa Ebanghelyo narinig natin ang mahabang kwento tungkol sa alibughang anak. Dito sa kwentong ito, alam na alam natin ang nangyari. Alam na alam natin kung ano ang namagitan sa ama at sa bunsong anak, sa ama at sa panganay na anak. Pero ang sentro ng kwento ay tumutukoy sa naging desisyon ng bunsong anak matapos na maranasan niya ang napakatinding hirap, gutom at sakripisyo. Kasi di ba, hiningi niya yung bahagi ng kanyang mamanahin sa ama. At ito'y ibinigay sa kanya. At nung makuha, ipinagbili at yung pera na nakuha sa pinagbilhan ng kanyang mana, inubos lahat sa hindi wastong pamumuhay. Pagsusugal, pambababae, paglalasing, pamumuhay na parabang wala ng bukas. At naubos lahat ang matagal na panahong pinaghirapan ng kanyang ama. At doon sa karanasan ng kawalan at pagkagutom, na-realize nitong bunsong anak na ito, nagkasala ako sa ama, babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lang ninyo akong isa sa inyong mga alipin. Yun lang ang gustong mangyari ng anak, sapagkat alam niya nung hiningi niya yung kanyang mana, kasabay nito hiningi na rin niya ang kanyang dangal bilang anak. Kaya alam yon ng bunsong anak. Kaya nung siya'y dumating sa kanyang tamang kaisipan, alam niya na kung babalik man siya sa ama, hindi na siya makababalik bilang anak. Kaya ang sabi niya sa kanyang sarili, ibilang na lamang ninyo ako bilang isa sa inyong mga alipin. Sapagkat ayaw ng bunsong anak na siya'y mamatay sa gutom. Hindi siya sanay magtrabaho, ayaw niyang magutom, kaya naisip niya yung mga alila ng aking ama nakakakain 24 hours a day. Samantalang ako, mamamatay ako ng gutom dito. Kaya babalik ako sa ama, makikiusap, ibilang ako na isa sa kanyang mga alipin. At iyon ang nabuong desisyon sa anak, sa bunso. At ang sabi ng Ebanghelyo, nung siya'y nagdesisyong bumalik sa ama, malayo pa natanaw na siya ng kanyang ama. At itong ama na ito, hindi na inintay na makaakyat ng bahay ang kanyang bunsong anak.
Siya na mismo ang nagmamadaling lumabas ng bahay, sinalubong ang bunsong anak, niyakap, hinagkan, at nagbigay ng utos sa kanyang mga alipin. Madali, suotan siya ng damit, suotan siya ng singsing, suotan siya ng sapin sa paa. Anong ibig sabihin nun? Ibinabalik ng Ama ang dangal ng kanyang anak. Sa pagbabalik mo, tatanggapin kita hindi bilang alipin. Sa pagbabalik mo, tatanggapin kita bilang anak. Ang kasuotan ay sumisimbolo sa kasuotan na binibigay sa mga anak. Ang singsing ay malinaw na palatandaan na ang nagsusuot nito ay anak ng Ama. Ang sapin sa paa ay malinaw na nagpapatunay na ikaw na may suot na sapin sa paa ay anak ng Ama. Ibinalik ng Ama ang dangal ng kanyang anak. Sapagkat para sa Ama, hindi mahalaga yung mga material na bagay na hiningi mo at inubos mo at wala na ngayon sa iyo. Para sa Ama, ang mahalaga ay ang ikaw na nagbabalik at humihingi ng tawad. Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo ako bilang isa sa inyong alipin. Pero hindi. Madali patayin ang pinatabang guya. Magdiwang tayo at magsaya, sapagkat ang anak kong ito ay namatay, pero muling nabuhay. Nawala, pero nagbalik. Kaya may dahilan para tayo ay magsaya at magdiwang. Kaya iyan ang tema ng ating pagdiriwang ngayon, Linggo ng Kagalakan. Ang kagalakan ng Ama ay nag-uumapaw sa isang anak na nagbabalik at humihingi ng tawad. At sa pagbabalik ng anak, sa sobrang kagalakan, magdiriwang ang bayan ng Diyos. Magdiriwang ang pamilya ng Diyos. Kaya siguro magandang sabihin sa bawat isa sa atin ngayong gabi na nandirito, salamat sa Diyos, nandyan ka. Narito ka. Salamat sa Diyos, nagbabalik ka. Sabihin mo yan sa katabi mo. Salamat sa Diyos, nandito ka. Salamat sa Diyos, nagbabalik ka. Kaya magdiwang tayo at magalak sapagkat mayroon tayong Ama na tunay na nagmamahal, nagpapatawad
at tumatanggap sa atin. Palakpakan natin siya. At sabay-sabay mga kapatid, ipahayag po natin